Habang naglalaban, nagulat ang mga sundalo, hindi sila makapaniwala na may natitira pang ganoong kalakas na mahika ang kalaban. Sobrang tindi ng kapangyarihan nito na para bang lampas tao na. Samantala, ang mandirigmang may pulang aura ay patuloy na sumusugod, naglalabas ng matinding enerhiya. Ang bawat galaw niya ay mabilis, malupit, at puno ng puwersang kayang magwasak ng kahit ano sa Denarianan. Habang nagpapatuloy ang sagupaan, tinudyo niya ang isa pang mandirigma. Mas mahigit, ikaw daw ang dakilang bayani ng kontinente, pero takot ka sa sarili mong nakababatang kapatid kaya gusto mo siyang patayin. Sa puntong iyon, naghanda siya ng isang malakas na atake, sabay bulong sa sarili. Mas mahigit, isang tama lang ang kailangan ko. At tuloy-tuloy ang kanyang pag-atake, naglalayong tapusin ang laban sa isang matinding hampas. Sa gitna ng matinding labanan, nagbanggaan ang kapangyarihan ng dalawang mandirigma, isang liwanag na naglalaman ng banal na lakas laban sa madilim at nagliliyab na enerhiya. Isang malakas na klang ang umalingaw habang nagpatamaan sila ng buong lakas. Tinangka ng lalaking nakabaluti ng puti at ginto na bigyan ng marangal na pagtatapos ang kanyang kalaban, dahil kapatid niya ito. Pero nang ipakita ng madilim na nilalang ang tunay nitong anyo at intensyon, naging malinaw na hindi na maiiwasan ang marahas na pagtatapos. Natalo ang itim na mandirigma, nasaksak, nawalan ng armas, at halos mawalan ng lakas habang kumikislap ang pulang enerhiya mula sa kanyang katawan. Sa kabila nito, sinubukan pa rin niyang lumaban, pero agad siyang pinabagsak ng isa pang mabigat na atake. Tumilapon siya at bumagsak ng malakas sa lupa. Sa huling sandali, ang putit gintong mandirigma ay seryoso at walang pag-aalinlangan, handa niyang tapusin ang laban, kapatid man ang kalaban, dahil masyado ng delikado ang landas na pinili nito.